Kuya Vic, gusto ko magsabi po kayong totoo. Na-drugs po ba kayo? Kasi nauna pa daw pa po yun ni... So na-drugs po kayo? Sa 11 taon. Opo, na-drugs po kayo? Inano pa ako ng chemical na lason. Siya nagpasok sa akin sa trabaho, mabait yan dati. Siya ang nagsasabi sa akin na huwag kang magbabarkada ng hindi mo kakilala kasi ang barkada daw dalawa. May masama, mayroong mabait. Oo, alam ko naman, pag alam ko ang barkada na para kang iba ang pagdadala sa'yo, yun, hindi ko ganong pinapakisamahan. Nagulat ako sa bandang huli, siyang sa akin niya, mamili ng barkada. Nagulat ako sa bandang huli, siyang nabitag. Magandang umaga po sa inyo. Ito po yung ating pangatlong araw po dito sa bagong kinuha po natin na apartment para po kay Kuya Vic Vic. Okay. May dala po tayong set po ng stethoscope, tsaka po pang blood pressure, isang Ensure Gold, at saka po isang bigas. Kailangan ng bigas. Sige, tay. Nandito daw po yung kapatid, tay. Morning po. Kuya Vic! Pinabibihis ko. Ayaw magbihis. Morning po. Ba't ayaw niyo po magbihis? Nakaready na yung mga paliligo ako. Ayaw eh. Bakit to? Ha? Malamig na naman ang tubig. Kabitsura. Nakaready na yung damit niya eh. Morning po. Ba't? Bakit ano naman po ako, nangyayapal ako. Ano po yan? Malaking babayaran ko sa apartment. Ay naku, huwag niyo iisipin yung bayad dito. Barukapihan na lang po ako. Ha? Barukapihan. Kasi nga, doon makapag-ginawahay pa ako. Eh, ang problema ko, pag lululok sa gilagid, mayroon na po dito sa ilong. Dito lang sa gilagid. Nalamunan ko. Dito, nalakit. Sa barukapihan na lang po ako. Baka magkaroon pa ako ng discover daw ng makadunok ako ng pagkain. Huwag niyo pong isipin yung Huwag niyo pong isipin yung ibabayad dito. Ako po yung magbabayad. Hindi, barukapihan na lang po. Kuya Vic, matapos niyo lang yung gamot, okay na yan. Maniwala po kayo. Huwag po kayong magmadali. At saka huwag niyo isipin yung babayaran at gagastosin dito. Ano po, apartment po yan. Ha? Apartment. Walang problema. Bayad ko na po yan. Binayaran ko na. Pagka okay na, gumaling na kayo, uwi na ho tayo. Hindi, mas maaga pa. Hindi ako makagastos ng malaki. Sa paglulok ko po ang tunay. Huwag niyo isipin yung gagastosin. Ngayon, kailangan niyo muna magpalakas. Lalo nanghihina katawan ko. Opo, nanghihina lalo. Pan 3 days pa lang po gamot. Lalo nanghihina. Pagka natapos ho yung 2 weeks, okay na ho yan. Tatay, hindi naman ako makakain. Binilang ko kayong bagong flavor ng gatas po niyo. Chocolate naman ngayon. Yang mahirap ko, nahihina po katawan ko po. Hindi ho. Ngayon lang yan. Kasi nga po, nagtitake po kayo ng matapang na gamot. Ito naman po, binilang ko kayo ng stethoscope at saka pang blood pressure.
Huwag niyo isipin yung gastos. Importante gumaling ho kayo. Usipin niyo yan pagka malakas na kayo. Kailangan daw po i-check yung ano niyo. Hindi, nahihirap talaga katawang masawa na. Sabi po ni Ate Tere, pinabibili daw po tayo ni nurse ng pang-blood pressure din. Isa lang Kuya Vic, isa lang. Dalawa lang. Tapos tuturuan po kayo. Opo. Ako muna yung caregiver nyo ngayon. Merong ano po nito, yung digital kaso, mas ano po to, accurate. Ano nga po siya eh, di po ba yung unang nakita natin siya eh, itim na itim yung ganito niya. Diyan mo, nakaano na siya, iba na yung kulay niya, kumusyaw. Ibig sabihin niya, dati parang nagdidikit na yung ano niya eh. Naging ito ng buwan. Parang naging ano siya, naging tawagin. Nakakain na po siya ng alas 6. Opo. May dala po kaming isang sakong bigas. Maubos po kaya natin yung bago gumaling. Sa bahay na lang po ako po, Sir Madam. Kalahati. Makiusap po ko sa inyo. Hindi po kayo gagaling doon, madumi po doon. Hindi, parang ano lang yun eh, parang ganyan ang kalaki kong halos. At madami nga ron. Hindi ka paras kung hangin mo dito. Okay. Tapos ilalagay niyo lang ito dito, ate. Kasi maririnig niyo po yung unang tunog at pinakahuling tunog. Ayun, lakas po. Iba talaga pag yung original. Pricing nga lang ka, Tekram. Mahal nga lang po siya. Mga bababa nga lang po. 110.70. Pakinggan nyo na maayos. Malakas naman po eh. Maganda din po yan pagka nakaano na ho siya. Ano po bang ano ko dito? Saan siya yung tumunog? Pag tumunog ho siya ng malakas sa una at pinakahuling tunog po niya. Okay, good news, Katekram. Pero dito Opo, medyo ano pa pa. siya. Ayan niya kuya, ano rin eh, baklasin mo yan. Ayaw. Ito yung nasa ano, dumi yan. Puro dilaw na dilaw. Ayaw niyo yatang tanggalin yung mga nakasabit. Gusto ko, sa barakapihan po ako. Oo, uwi tayo doon. Ayaw ka dyan mga. Ano siya, kasama pabango po. Tapos, pag-iinit ako ng tubig, maliligo ka na. Gusto niyo ako po magpaligo sa inyo? Hindi, allergy ako sa tubig po. Ha? Sa pabango. Magbibihis na lang tayo, pupunas tayo. Ha? Sa barakapihan na lang po ako. Kasi nga, malaki babayaran sa pagtingin. Iniisip niya yung babayaran. Oo nga po, ayun sinakay na pa sinasabi, mahal daw ang tubig, kuryente. Wala pong ano yan. Bayad ko na po. Na-advance pa. Barakapihan na lang. Para makakain ako makalunod. Hindi po. Sa Dilagid at saka sa ano po. Sa... Isang linggo pa po pwede na ho kayong kumain dyan. Ako, matatagalan pa po ako, Sir Madam. Okay lang po. Tignan nyo, hindi pa ubos yung isa nyo. Binilang ko na ho kagad dito. Kasi nga, yung gatas, parang ko kinakabagan. Ha? Ano po? Sa ulo, nainitan. Nainitan po yung katawan niya. Oo. Ulo lang. Maligo na, maligo na. Kamabigan po ako. Sabi niyo nainitan po kayo. Ito na nga po, oh. Sabi ko, ano ka nakaredy na magpapadyama siya. Giniginaw pa raw siya. Sabi ko, pag-iinit ko ng tubig. Oh, kailangan na pong maligo. Huwag matigas ho ang ulo. Mag-iinit na ako ng tubig, ha? Tapos papaaraw po kayo dito, magpapaaraw. Ano po? Barakapihan po. Hindi po pwede. Gusto niyo na akong hindi makita. Hindi, magpupunta-punta naman po kayo roon. Oo. Eh, sumunod do muna kayo sa akin sa ngayon. Kasi kailangan niyo sumunod sa amin. Eh, mga ilang araw po yun. Mga 1 buwan po. Naku, hindi na ako makakayanan ganyan. 1 buwan eh. Barakapihan na lamang po ako.
Hindi Kuya Vic. Mabilis lang isang buwan. Gumaling lang po yung lalamunan nyo. Makakakain Talaga, na. wala akong lamang tiyan. Mabuti kung nakakain ako. Hindi po eh. Kung nakakain. Parang kapihan na lamang po. Kailan po kayo namatay? Kapon po nung hapon tangali. Thank you po sa pagbisita ulit. Maraming salamat din po sa sa kapatid ko. Maliit na bagay po. Sa sa kanya pag-aaruga. Hindi namin maano minsan yung dapat kami ay mag-aama sa kanya at mayroon konting trabaho naman sa Manila. Ano na po yung mga problema. Nagkapatong-patong po. 20 years ba naman po? Pero mabuti na po ngayon. Medyo namumula na yung mukha niya. Di kagaya nung nasa ospital eh. Parang umano ng dugo niya na maayos na. Hindi, tsaka nakakapag-take na siya ng ano. pagkain. Kahapon po dumumi doon. Pinadumi ko ang dami. Talagang nalalamanan na po yung sikmura niya. Thank you ulit sa mga doctors and nurses. Opo. Pero especially kay Sir Jade, yung pong nag-a-assist sa amin ditong nurse. Sa Barangkapi na lang po ako, sakit ng lalamunan. Magagaling din. Saan ho kayo titira doon? Tanong ko nga ako muna. Doon sa pinanggalingan rin po, Sir Madam. Doon. Mas gusto niyo ho doon? Pagka, alimbawa, gumaling, titignan ko yung ating kubo kung ano nangyari. Ba't mas gusto niyo doon sa bahay niyo? Kasi nga, iba man ito, kaysa doon. Kaya wala ko liwanag ng ilaw, ayos lang. Hindi po. Ba't niyo ho gustong bumalik doon sa bahay niyo? Ang gusto ko, yung natural lang po. Ba't ito po ba? Hindi po ba natural? No? Ay, kakaiba po rito, malaking babayaran to. Tubig, kuryente, tsaka Ano siya? tinitirahan na pamamahay na usari, ganyan. Kuya B, huwag niyo na intindihin muna yun. Pagmamahal po yun sa inyo, lalo na pagmamahal ng ating Diyos sa inyo. Opo. Eh, mas kina po, Sir Madam, malaking tulong niyo po sa akin kung ako dadalhin mo sa Barangkapi. Malaking tulong niyo po. Kaya santayin ko sila, hindi naman sila sisipot. Ano pong plano niyong magkakapatid ngayon? May nagbago po sa plano niyo? Baka po sa linggo pupunta naman dito yung kuya namin. Siya naman pupunta po rito sa linggo. Barangkapi po ako. Nangihina katawan ko. Kuya Bikbik, kunin na daw po kayo ng kapatid niyo, yung panganay. Dadalhin daw po kayo doon sa kanila. Sa Barangkapi po. Hindi po, sa Bisaya. Opo sa ano. Ay, gawa namin niya yan. Kaya lang tunay po dyan, hindi ako pinasusulat sa baluta. Baluta po akin po, Sir Madam. Kaya pag Ano pong baluta? Uwi nga, araw ng harangan. Pagkaano na, Kuya Bik, uwi ka namin pag okay na po, no? Opo. Eh, may katagalan pa po yun. Baka hindi kayo sumupot. Hindi po. Lagi naman po ako nandito, di ba po? Kuya Vic, may sasabihin po ako na yung bahay niyo doon sinunog na. Ay, may mga gamit ako roon po. May mga gamit po ako. Lahat po ng bahay doon sinunog na. Tinanggal na po. Hindi po sinangayunan po. Pinagkalaman natin po dahil tabi-tabi po yun sa may alubi. Hindi po, kinuha niyo po kasi yung lupa. Dapat hindi na pinagkalaman. Wala pa matatandaan. Huwag niyo na damdamin. Lahat po sinunog. Basura na po kasi yun. Maski na mayroon ko importanteng pinanggalingan po yun, Sir Madam. Mayroon. Kawawa naman ako kung wala kong palatandaan. Ano po ba yung importanteng naiwan doon? Ang registratiyon nga, pinanggalingan. At saka yung mga papel. At saka nakabitin sa likod. May bag na pula. Mga ano ka, Telegram, 1 week, makikita niyo po yung pagbabago ng ano po ni Kuya Vic.
Ngayon nawala na nga yung ano niya, yung parang pangingitim at pagdadry ng ano. Opo. Medyo nag-ano na po siya. 1 week pa ka-telegram. Matutuwa na po kayo kay Kuya Vic. Magmula nung nakainom siya ng gamot, nakakain ng nakakaano ng gatas yan, pumusyaw. Kasi nga, ang tunay doon, kung nailagay na ito, alis ka agad. Pero kung nalagay po kagad yung NGT nyo, hindi ko kayo nagmatigas, eh okay na ho sana. Opo. Eh, magit siyang linggo nga wala siyang kain. Ngayon, ilang araw pa lang po nga nailagay. Ayun, nakikita ng resulta sa ano niya. Pati yung mukha niya medyo namula-mula na. Oh, may plano na ho ba sa ano? May plano po ba doon sa, yun nga, iuwi po siya sa inyo? Ay, ang sabi po ng kuya ko, pag gumaling na po siya, yun, iuwi nga siya na lang doon sa isa naming kapatid. Siya na lang papag-alagain. Okay. Ang galing ano. Gagawa na lang ng paraan kung paano itong may sasakay sa bus. Sabi po ng iba, parang pinabayaan niyo na daw po siya. Hindi, pag umuwi ako dyan, bibihira lang naman ako na uwi yun. Minahanap ko yan, binibilhan ko ng pagkain minsan. Pag nakaka-uwi, ulam, nakain na lang siya dyan sa gilid ng kalsada. Panayan na doon sa kanto pag nauwi ako. Nung bandang huli ko nga, hindi ko na siya makita. Minsan kasi wala naman yan sa kanto yan na lumalagpas pa yan doon sa parang kapilya doon sa unahan. Hindi, meron no siyang ano doon, hideout. Yan po hindi ko alam. Alam ko, Nakita niyo po yung bahay niya. opo, yung pinatabasan ko. Bago siya pumasok doon, masukan, madumi. Meron no siyang ibang daan. Doon po siya dumadaan, doon sa masukan, madumi. Yung palusong po doon sa may bilaran ng lupa. Dalawa po yun eh. Meron pong doon sa may dinadaanan po ng karamihan, tapos iba po yun sa kanya. Pero kayo, kuya rin eh. Normal po yung pag-iisip niya, hindi. Normal po yan dati. Eh, naging driver pa nga po yan na nag-taxi driver pa nga yan eh. Maganda yan. Mula nung nagawin na siya doon sa may bandang Binondo. Doon na parang wala pa yata 1 taon, parang nag-ibang ugali niya. Ewan ko kung anong mga nabarkada niya doon sa... Tapos sabi ng asawa niya, minsan 3 araw hindi umuwi, tapos pag umuwi naman, mamaya tulog lang siya ng tulog. Kuya Vic? Kuya Vic? Gusto ko magsabi po kayong totoo. Na-drugs po ba kayo? Kasi naunang panahon pa po yun eh. So na-drugs po kayo? Sa 19 taon, Opo, na-drugs po kayo? inano pa ako ng chemical na lason. Yung chemical nga, para kang hindi pa pinatutulog. Opo, na-drugs po kayo? Alam niyo? Chemical. Hindi po, yung drugs, yung sinisinghot, yung inaano dito sa kamay. Yung sinasabi po chemical, Yun po yun. yung po padarahog sa akin. Ginamit ang chemical na lason pampadarahog. Opo, yung chemical po na yun po yung drugs. Yan po, darahogan. Ayun na po. Yung darahog, ano yung tawag sa waray kasi yung darahog yung Drugs. hindi, yung ano po. Ginamit po. Darahog yung parang Marijuana. hindi, yung ano ba, yung darahog sa Tagalog, yung darahog yung para bang, yung darahog, para bang naingkanto ka, ang tawag. Chemical. Yung chemical yun na nga siguro. Kasi, Yung chemical, yun yung ano na yun, yung drugs yun. Pero gusto niyo nagda-drugs? Ay, hindi na. Hindi mo dati. Gusto niyo po. Yung hindi ko pa nalaman na lason ng chemical. So hindi niya alam na gano'n ang pwede mangyari sa kanya. Akala ko gamot. Chemical pala yun. nabarkada nga po yan doon. Gano'n po katagal yun, Kuya Vic? Aba, hindi ka makatulog. Hindi po, gano'n yung katagal yung gano'n ginagawa, yung pagda-drugs? Ilang taon? Papait, pagkain. Yan nga. Yan o, yan. Ilang taon po yun? Ilang taon po kayong nag-drugs doon? May katagalan rin. Katagalan din. Yan na. Na mahal siguro mga isang taon. Hindi niya po nakayanan yun kasi
Kaso lifetime na yung katekram eh. May mga ganyan po kami, lifetime na. Dapat, ano po, maano rin po siya sa psychiatrist. Siya ang nagpasok sa akin sa trabaho, mabait yan dati. Siya ang nagsasabi sa akin na huwag kang magbabarkada ng hindi mo kakilala kasi ang barkada daw dalawa. May masama, mayroon mabait. Ika ko, oo, alam ko naman, pag alam ko ang barkada na para kan iba ang pagdadala sa'yo, yun, hindi ko gaanong pinapakisamahan. Nagulat ako sa bandang huli, siyang sa akin niya, mamili ng barkada. Nagulat ako sa bandang huli, siyang nabitag. Siyang napasama sa barkadang hindi maganda. Mabait yan eh, pag wala akong pera, pagdadating sa kanila, sabi niya magtagay tayo kahit 2 Red Horse. Kasi yung pagpupunta ko sa kanila, lingguhan. Pinasok kasi ako niya sa trabaho. Di pag bago ako umuwi, nagbibigay pa yan sa akin ng pera. Binibigyan ako minsan 100. Sabi ko, wag na, nakainom na nga eh. Sabi niya, pamasahe mo, pamasahe. Eh, pinipilit, tinatanggap ko. Kaya ganyan niyang kabait. Nagulat na lang ako. Yung bandang huli, bakit siya ang hindi naka-survive sa gusto niya sa akin nga. Umiwas ng mga barkada. Siguro kasi mga barkada doon sa yung nagsasidecar doon sa Binondo. Ayun nga, parang silang mga siga-siga. Eh siguro nung dumayo ito doon, baka ito parang nahawakan sa liig. Yun, nagsunod-sunod na sa kanila.